Good morning po sa inyong lahat. Ayan, ako po yung humahabol sa pagdiriwang ng pag-ibig ngayong Pebrero, kaya ako yung namumula. Dahil ito na po yung huling linggo ng ating series ngayong buwan ng Pebrero. Ang title po natin ay, ayan, dapat daw may konting pitik dun sa una. Huwag niyo tutuloy muna. Emotion. Ayan. No, para talaga maunawaan natin na sinasabi ngayong buwan ng Pebrero na ang pag-ibig ay hindi feeling lang. No? Ang totoong ibig sabihin ng pag-ibig ay hindi sa nararamdaman lamang, kundi sa mga sinasabi natin, mga bagay na patuloy natin pinapahayag ang pag-ibig natin sa isa't isa. And kanina, sinabi na sa atin ni Pastor Bong, anong mga natutunan natin na itong mga nakaraang linggo. Sino po sa inyo, mas na ngayon, lumevel up ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, sa pamilya, no, o sa mga kapatiran, lumevel up, ganun. Naku, wala pa. Okay lang yan. Oo. Huwag kayong mag-alala. Kasi ang pagbabago ng puso natin ay isang proseso. Kaya huwag kayong gi-give up. Hindi ibig sabihin pagkatapos nyo marinig yung pagtuturo nung last week, nag-pray kayo, kaya pag uwi nyo ay mahusay na kayo na magsalita ng words of love. Minsan natetest pa nga dyan. Sabi nga ni Pastor kanina, sino sa inyo naging aswang? Witch na lang. Sino sa inyo? Lalo na yung mga nanay, di ba? Pag uwi pa lang, pagdating, no? Yung mga hugasin, nakatambak, yung basura, nakabuyangyang na gano'n, di ba? Parang, love, pakitapon ng basura, medyo extra effort. Di ba? Pero yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa buong buwan na ito. And I believe na sa umaga na ito, ako ay binigyan ng pagkakataon muli ng Panginoon. Yung iba yata sa inyo nagulat, ito si PM. No? O, Pastora Marifi. Kasi madalas, taong likod ho ako eh. Magkasok niya, kikita niyo ako sa likod. No? Pero purihin ng Panginoon at nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon na ibahagi sa inyo na ako rin mismo tinuturuan ng Panginoon sa area na ito. So sama-sama tayong matuto sa umaga na ito na higit lalo nating maunawaan ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. So tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Thank you so much, Lord God, for showing us what love is. There at the cross, O Lord, pinahayag mo sa amin ang tunay na pag-ibig. At salamat, Lord God, na kami na tumugon sa iyong pag-ibig ay patuloy mong binabago sa araw-araw. Hindi po madali, subalit dahil sa biyaya mo, alam namin, Panginoon, na mapagtatagumpayan namin. At alam namin na lalo kaming magbabago sa bawat araw na pipiliin namin na sumunod sa iyo. Kaya't sa umaga na ito, dalangin namin, nabuksan mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, upang higit naming marinig ang tinig mo. At tuluyan nga na mabago ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming pagkaunawa sa tunay na ibig sabihin ng umibig, ng hindi lamang base sa aming pakiramdam, kundi base sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron akong dalawang istorya na ikikwento sa inyo ngayong umaga. Ayan. Sino sa inyo, noong February 14, ay nakatanggap ng flowers? Ayan, nahiya sila bigla. Ng chocolates. Mata si Gilo, nakatanggap ko ng flowers? No? Sino sa inyo may date, nag-date ng 14, di ba? Ganyan. Kasi alam nyo, pag February 14, hinihintay-hintay yan, lalo na ng mga kababaihan. Tama ba ako? Ako hinihintay-hintay ko. Dalawa yan anniversary at saka February 14, di ba? So, nung bago mag-February 14, kami ni Brother Ed ay nagpunta ng Greenbelt. Ganon. Parang kami, napuwersang mag-date. Walang plano. Kasi si Swanee, meron siyang yun, anak kong panganay, meron siyang meeting kasama ng medyo mga bigatin doon sa kumpanya nila. At meron silang dinner hanggang alas 9. Nanggaling ako sa isang seminar, tapos dumiretso na kami ron. So, ang aga namin dumating doon, parang 6 o'clock pa lang, gano'n. Di hahantayin namin siya hanggang alas 9. Diba? So, napilitan kami mag-date ni Brother Ed. Tapos, nung nasa Greenbelt na kami, pagod na pagod kami, lakad kami ng lakad. Kasi nagtataka po ako, alam niyo si Brother Ed, siguro sa mga nakakakilala rito. Sorry baka hindi. Loves ko yan.
Sabi nga doon sa kanina, love you. No? Alam mo si Brother Ed, isa sa mga gifts niya, no, skill niya, hindi yan naliligaw. Oo. Kaya ang galing niyan, driver. Pag binigyan niyo yan ng address, mahahanap niya yan. Kahit sampang bundok ng Timbuktu yan. No? At ganito pa yan magmaneho. Pag tinanong mo yan, Daddy, anong oras tayo makakarating sa ganitong lugar? Lalo na pag first time, yung kamukha nung nagpunta kami sa Batis, doon sa may San Pablo, sa spring, ganon. Anong oras tayo makakarating dyan? Bago, tapos sasabihin niya, nandun tayo ng 4:46 p.m. O ha? Pagdating namin to, paghinto, 4:46 p.m. Ganon yan, malupit. No? Hindi naliligaw, tapos kalkulado pa yung dating. No? Kaya paborito yan ng mga, yung maarkila ng sasakyan, minsan nire-request pa siya. Pero ito nangyari sa Greenbelt. Nung naglalakad kami, gaganon-ganon siya. Wala ako talagang alam dito sa Greenbelt. No, naliligaw kaming dalawa, Greenbelt. Sabi ko, Greenbelt? Makati? Wala ka bang naging guest dito? Hindi talaga ako nakakarating dito sa madaling salita. Kaya ikot-ikot po namin. Napagod kami dahil ako ang naging navigator nung araw na yon. Now, yan yung Greenbelt 5, yan yung ikot kami na ikot. Sige, ikutin natin para pagbalik mo rito, alam mo na nandiyan pala yung ganitong restaurant. So, baligtad. Dahil ako, naliligaw ako eh. So, dahil sa pagod namin at pinanonood lang namin yung mga tao na nagbibigay, nag-celebrate, pre-Valentine celebration, nagbibigayan ng mga ganyan, no? Chocolates and roses. Tinitingnan ko pa lang yung mga bulaklak. Grabe to. Mukhang pamalengke ko na to ng 1 linggo. Yung itsura, yung di ba kamahalan pagka Valentine, dalawa lang yan, mahalang bulaklak eh. Pag araw ng patay, tsaka araw ng puso. Grabe to. Sabi ko, ang gaganda ng bulaklak. Tapos with matching chocolates pa yan. Teddy bear. Sino naka-receive ng teddy bear? Ha? Ay, talaga. Bless ka. Oo. Kasi yung mga ganito, hindi na kami binibigyan ng teddy bear. Dati meron pa yan eh. No? So, yung mga ganyang mga actions, nakikita ko, talaga pinanood ko, alam niyo yung mga tindahan, nakapila yung mga mga kalalakihan. Tunay na lalaki, bumibili ng rosas. No? At yung chocolate, pakyawan talaga, bagbag. Sabi ko, mukhang ang dami niyang girlfriend kasi ang dami ng chocolate na binibili niya. No? So, dahil sa pagod namin ganyan, ay naupo kami ni Brother Ed sa isang lugar. Siyempre, hindi naman magpapahuli si Brother Ed. Binigyan niya rin ako ng chocolates. At ako pa ay hindi mahilig sa chocolate. Except itong chocolate na yan. Pagka yan, bawal lang sharing. Selfish ako dyan. No, kasi bihira ako talagang matikman yan. Pero paborito ko yan. Yan lang ang chocolate na favorite ko. So, madaling salita, sa pagod namin, mupo kami sa isang lugar na para yata sa mga taong walang pang-date. Alam niyo yon, may mga ganun lugar sa mall, yung malalaking bato, tapos hagdan-hagdan na itsura. Para ngayon sa festival, mga walang pang-date, nandun na lang sa may fountain. So, lumupo kaming ganyan kasi nag-iisip kami, ano bang gagawin? Hirap eh, no? Kasi hindi kami nagplano eh. Magagawin natin, inisa-isa namin yung restaurant, kung magkano yung presyo, para doon kami kakain, no? Ano ba, Japanese, Chinese, Pinoy, o turo-turo na lang tayo. So, nakaupo kaming ganyan, may nag-uusap doon na, may babae ron sa tabi namin, tapos may 2 couple naman doon sa likuran namin. Kaming 2, nakapangalumbaba. Hinihintay namin mag 7 o'clock para mag-dinner na kami. So, meron dito babae, text siya ng text. Parang siya, yung may hinihintay na excited, na halo-halo, na stress, ganyan. Tapos, may dumating na papa. Hindi ko napansin yon. Dumating ang kanyang, sweetheart. No? Bigla na lang nawala yung babae. Talagang tumatakbo siyang gano'n, biglang nawala. Pagtingin ng babae sa likod ko, yung couple, Miss! Hindi niya, yung cellphone. Ang layo na. Talagang hinabol si kuya dahil may rose at chocolates eh. No, hinabol ko ngayon. Miss, yung cellphone mo. Ay, thank you po. Kala ko ibibigay sa akin chocolate niya eh. Pero may cellphone niya, mamahaling Samsung. So, minsan, di ba, kapag tayo excited, in love, ganyan, at nakakatanggap tayo ng expression ng pag-ibig sa atin, para tayong nababaliw.
Nakakalimot. Dahil parang lahat tayo, we long for that, no? Na tayo ay maramdaman natin na minamahal tayo. At excited din naman tayo na iparamdam sa kapwa natin yung pagmamahal. Tama ba ako? Sino rito excited pag Valentine? Wala, kasi loveless, naka-block. Ano, ang naka-block daw nung Valentine ay single since birth. Kaya marami nakaitim nung Valentine. So, ito naman yung pangalawang kwento ko. Nangyari bago mag-Valentine. The Fallen 44. Alam nyo, itong pangyayari na ito, sinundan ko talaga. Ni-research ko, inalam ko yung mga nangyayari, at nanonood ako habang nagluluto, habang naglilinis, pinapanood ko yung hearing. Alam nyo yung hearing na buong maghapon, simula alas 10 hanggang alas 4, pinanonood ko yung hearing. Kasi talagang hindi ma-reconcile sa isip ko yung nangyari. Parang ako rin mismo naghahanap ako ng sagot. Lalo na yung napanood ko yung viral video, no, na kumalat kung paano, anong nangyari. At sabi ko nga kay Brother Ed, sabi ko, Daddy, yung binaril ng 2 beses, ay gumatay ang middle name. So, baka kamag-anak natin yun. Pero, the more parang dire-research ko, inaalam ko, the more na bumilib ako sa klase ng devotion at commitment ng mga taga-PNP o ng mga sundalo. Dito pa lang sa Pilipinas. No, syempre meron pang mga sundalo. Pero yung kanilang devotion na ibigay ang buhay nila for people na hindi naman nila kilala, hindi naman nila kaano-ano, diba, na sumumpa sila, nangako sila, na ipagtatanggol nila ang bayan, mamahalin nila ang bayan, maninindigan sila, di sila susuko. Grabe. At yung lagi nating kinakanta na national anthem, mas nagkaroon ng ibig sabihin sa akin. Ang mamatay ng dahil sa'yo. And isa sa mga pinapalabas nun sa balita, nakita ko talaga umiiyak sila. Pagdating nung parte na yan, nung kinakanta nila yung national anthem, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ano ba talaga ang mukha ng pag-ibig? Pagka ba tinignan natin, mas malupit ito kasi namatay para sa bayan. Kasi yung bigay ng chocolate, yung paggawa ng mga random acts ng kabutihan o pagtagpo ng mga needs ng mahal mo sa buhay, pagbibigay ng mga pagpaplano, paano mapapasaya ang mga mahal natin sa buhay. Ano ba talaga? Ito ba, mas ito ba, yung ibigay mo yung buhay mo, mamatay ka para sa ibang tao, para sa pinaniniwalaan mo? How real love is shown. How real love is shown. And this morning, yan ang nais ko na higit nating maunawaan. Naniniwala ako na meron sa ating nais sabihin ng Panginoon mula sa aklat ng 1 John, mula sa kanyang Gospel sa 1 John. And meron tayong pag-uusapan ngayon sa talatang ito na mas magbibigay sa atin na higit na kaunawaan. Paano ba talaga? Ano ang itsura ng tunay na nagmamahal, ng tunay na umiibig? Wala rin. Ayun. At bago tayo dumakurong, gusto ko lang magbigay ng konting background sa aklat ng 1 John. Now, 1 John actually ay extension ng John, ng Gospel of John. Na kung saan dito ay sumulat si John sa mga mananampalataya sa lugar ng Asia Minor o ngayon sa Middle East yan, upang i-encourage sila na manindigan at wag bumigay sa mga maling katuruan, sa mga false teachings na kumakalat noon sa lugar na iyon. At saka para i-encourage sila, exhort sila na magpatuloy na sumunod sa Panginoon at mahalin ng isa't isa. To love one another and continue to obey the Lord. And before we go dun sa talagang text na pag-uusapan natin, which is 1 John 3:16-18, binanggit ni John before that yung kakaibahan ng dalawang tao na
anak ng Diyos at saka yung hindi sa Diyos, no? Ang kanyang comparison diyan ay si Cain at si Abel, na kung saan si Cain ang sinusunod niya ay yung kasamaan ng puso at si Abel naman ay yung katwiran ng Diyos. So doon nakita na hindi ito ang pagmamahal, na sasaktan mo ang kapatid mo, no? Kundi ang tunay na pagmamahal ay dito natin makikita sa talatang ito na pag-uusapan natin. So sabi dito, sa verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Ito ang sabi ni John dito. This is how we know. Ibig sabihin nito, sinasabi niya rito, knowing by experience. Ito yung naranasan natin, naranasan nyo. Nasabi niya, kayo na mga nanampalataya kay Jesus, ito ang hindi lang parang empty na head knowledge. Naunawaan nila, nalaman nila, kasi na-experience nila. Naranasan nila na ialay ni Jesus ang buhay niya para sa kanila. Katulad natin na nanampalataya sa Panginoon, naranasan natin yan. No? Ang buhay na meron sa Panginoon dahil nanampalataya tayo at nanalig tayo na si Jesus ang umibig sa atin at inalay niya ang buhay niya sa atin. Kaya tayo ay nababago sa araw-araw dahil sa pag-ibig na yon. Kanina binanggit ni Pastor Bong yan. So, Jesus Christ laid down His life for us. So, we know that. Malinaw sa atin yan. Pero ito sabi niya sa susunod, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. To lay down our lives for our brothers and sisters. Yung ginawa ni Jesus, si Jesus lang makakagawa nun. No? Pero bakit sinasabi dito ni Juan na, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters? Kaya ba natin yun? Pag-iisipin mo, di ba, buwis buhay ba talaga to? Kagaya ng Fallen 44? Yung ba ang talagang ibig sabihin para masabi natin na real love ang pag-ibig natin? Kailangan mamatay ka? O ibigay mo yung buhay mo? Alala ko nung isang kahapon na umaga, pinag-uusapan namin ni Swanee, yung anak ko, kung yung hirap ng nanay kapag siya ay nagbubuntis. No? Sasabihan ng matatanda, kapag kabuntis ang nanay, ang isang paa niyan, nasa hukay. No, hindi mo alam kung mabubuhay siya o makakasurvive ba siya. And we know different stories ng mga ina na even in the time of birth talagang namatay siya, no, nawala siya. So, parang ganun ba yan? Kailangan para mapatunayan mo na mahal mo ang isang tao, kailangan buwis buhay. Pero yun ang sinabi dito. Lay down our lives for our brothers and sisters. So, pag tinignan natin to, mukhang walang may kayang gumawa nito. Sino? Wala eh. Kahit ako, parang hindi ko magagawa to. God, Jesus Christ set a model through the cross. But it is Jesus Christ. And then, buti na lang, in verse 17. Sabi dito sa verse 17, if anyone has material possession and sees a brother or a sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Buti na lang, dito, sinagot ni John yung tanong natin. He was pointing out on material things. Dahil lahat naman tayo, material possessions, lahat naman tayo may material possessions, correct? Kay konti yan, kay marami. Pero here he was stressing na material possession is something that sustains life. Yan yung basic needs ng tao. No, light, water, shelter, food, yan. Yan lahat yan, meron tayo eh. So, pwede na tayong magbigay. Pwede nating ibigay. And he was pointing here na kung merong pangangailangan sa harapan mo at dinedma mo, paano mo sasabihin na may pag-ibig sa puso mo? So, kanina, sinasabi niya ni John, kailangan ialay mo ang buhay mo. Ngayon naman sinasabi niya, kung hindi mo binabaliwala mo yung pangangailangan ng kapatiran sa harapan mo, paano mo sasabihin na may pag-ibig sa puso mo? Mahirap pa rin. Parang setting a statement dito na parang
imposible, parang hindi magagawa. No? Kasi yung mga hawak natin, pinaghirapan natin yan eh. Di ba? No, yung mga meron tayo, pag yan ang nasasaling, nagre-react tayo eh. Whether time, talents, or treasure yan, pagka yan yung parang hinihingi sa atin, na ibigay, nagre-react tayo, minsan nagdadalawang isip tayo. Pero ano bang ibig sabihin ni Juan dito? Ano ba ibig niyan sabihin? Para higit natin lubos na maunawahan, how real love is shown. Ito ang sagot niya sa verse 18. Dear children, as if yung kinakausap ni John ay mga anak niya, no, may feeling, di ba? Let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Let us not love with words. Nung nakaraang linggo, natutunan natin ito. Na a changed heart, di ba, you can only speak words of love if you have a change of heart. So, hindi masama na magsabi ka ng mga words of love. Okay? Hindi dinidisvalidate ni John ito rito. In some translations, sinabi niya, but let us not love merely with words. Hindi yung words lang. Or speech, but with actions and in truth. With actions and in truth. Ito, alam natin ito. Familiar tayo dito. Di ba? Lagi natin sinasabi to, kapag may hindi tumutupad ng mga pangako sa atin, o kaya may mga sinasabi sa atin, pero hindi niya tinutupad, lagi natin sinasabi, I love you ka ng I love you dyan. Hindi naman nakikita sa'yo. Kasi, di ba, action speaks louder than words. Alam natin yan eh, familiar tayo dyan. And sometimes we demand that from people around us, from people we love. Pero ano ba talaga in the context of people na nakaunawa ng tunay na pag-ibig ng Panginoon? Hindi mas higit ang action sa words. Words of love is equal to the actions na ginagawa natin towards that love. Hindi yan mas okay ka pag ma-action ka, pero hindi ka nagsasalita, hindi mo binibigkas yung pag-ibig mo. No, kasi parang dito sinasabi ganon. And that is our mindset. Yan ang iniisip natin. Na hindi okay ang sinasabi mo kung hindi nakikita sa gawa mo. But on the passage in verse 18 na pinag-uusapan natin, it's very important na maunawaan natin ang salitang sinabi rito. But with actions and in truth. What do we mean that with actions and in truth? Ano yung tinutukoy dito ni John na truth? So in the start, sa simula ng verse na ito na binasa natin, nakita natin saan tayo nagsimula? Sa ginawa ni Jesus. And that is the truth. The gospel of love that was given to us. That was made known to us by Jesus Christ. So hindi talaga natin kaya, no, na to lay down our lives apart with the understanding of what Jesus has done for us. Kasi importante na maunawaan natin, ano ba nagmo-motivate sa puso natin? Bakit tayo nagmamahal? Kasi pwede naman tayong gumawa ng mabubuting bagay para ipakita ang mahal natin ng isang tao. Hindi ba pagmamahal yung magbigay ng bulaklak, ng chocolate? Kailangan ba talaga mamatay ka? O ibigay buwis buhay ka? So in this passage, we have to understand na ang totoong action ng pag-ibig na may gawa ay base sa katotohanan ng Panginoon. Hindi base sa kakayahan lang nating isipin yun o gawin iyon. And I remember na isa sa mga karanasan ko in my own journey in learning, itong bagay na ito is, hindi ko kayang gawin ng isang bagay without really reminding myself of the love of God. Hindi ko kaya maging mabuti sa isang tao without reminding myself kung paano naging mabuti sa akin ng Panginoon. Dahil naturally, hindi tayo ganon. Because of the sin that entangles our heart at
binabago tayo ng Panginoon sa araw-araw. Yun ang mga bagay na unti-unti ko naunawaan. And it's really frustrating on my part. But when I discovered that it is the gospel of Christ that would help me, then everything changed. How real love is shown? Paano ba ito nakikita? Paano ba natin ito nauunawaan? Paano natin ito naipapahayag? I think this is what the Lord wants us to understand, that when the acts of love is motivated by the gospel of love. Kapag yung mga ginagawa natin ay hindi motivated lang para magpa-good shot tayo, o mag-show off tayo, o para sabi lang na mahal natin ang isang tao, di ba? Naalala ko pagka meron gustong ipagawa sa akin ng nanay ko noon, no? Ginagawa ko siya, pero hindi ko naiintindihan na ibig sabihin ng pag-ibig. Ginagawa ko siya dahil natatakot lang ako. Kaya ako sumusunod, kaya ako nag-aaral, kaya ako ginagawa yung magpapasaya sa kanya. No? Hindi ako motivated sa ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi real love o acts of love should be motivated by what the Lord has done and given to us. And that is life. Pag sinasabi natin na laying down of life, yung sinabi kanina sa verse 16, that we should lay down your life. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi yun buwis buhay. Kung hindi yun pag-aalay ng buong kabuuan ng buhay mo. Hindi yun yung para ilibing ka, basabing pinakita mong minahal mo ang tao. Kung hindi yung pag-aaral ng buhay mo, pag-aalay ng buhay mo, and what encompasses your life? Your life encompasses with your time. Diba? Yung oras na ibinibigay mo sa taong mahalaga sa'yo, iba yung mensahe kapag ka ikaw ay naroon at daladala mo yung pag-ibig ni Kristo dahil iba yung nanggagaling sa puso mo. Nararamdaman yun ng kausap mo. Nakikita ng kausap mo na hindi parang asingit ka lang sa oras niya. Kapag ka ang ama or ang isang magulang ay talaga nagbibigay ng panahon sa kanyang anak, alam ng anak yun kung gaano siya kahalaga. Hindi yung pagka magkakasama nga kayo, kagaya namin, ting umaga ng Sabado, gusto namin magkakasama kami mag-breakfast. No? Pero bawal ang may nag-gadgets. Bawal may nag-cellphone, bawal may my phone, iPad, iPhone, yung mga ganyan. No? Kasi kung talagang mahal mo yung pamilya mo, bibigyan mo yan ng tamang panahon. I-offer mo talaga yung oras na yun para sa kanya. Yung sa mga small groups, mga simple church natin. Kung talagang iniibig natin ang mga isa't isa na naroon, bibigyan natin ng panahon na ma-build yung relasyon natin sa isa't isa, na pag may pangangailangan, nandun ka sa tamang oras, nasa tamang pagkakataon. And isa sa mga bagay pa na pwede nating ialay, which minsan hindi natin ito nabibigyan ng pansin, ay yung mga talento natin, yung mga abilidad natin, yung mga alam natin. Minsan withhold natin yan sa sarili lang natin, imbis na gamitin natin para sa Panginoon at para sa pagpapahayag ng pag-ibig natin sa isa't isa. Dito lang sa RLCC, akala lang natin ang talento, no, ang pag-alay lang ay yung ginagawa ng mga nandito sa harapan. No, ay, mahal na mahal nila si Lord at mahal na mahal nila tayo dahil nandito sila sa harapan. Oo, tama. Kasi binigyan sila ng Panginoon ng ganong abilidad para gamitin at ipadama sa inyong pag-ibig ng Panginoon. Pero hindi lang yun ang lugar. Para ipahayag natin pag-ibig natin sa isa't isa. Yung may bumisita sa isang nasa ospital, effort yun. Hindi ako, alam nyo ako, hirap akong bumisita sa ospital. Inaamin ko yan. Lagi ko sinasabi kay Swanee, ayokong bumibisita ng may cancer. Hirap ako. Kaya pag sa akin sinabi yan, extra effort, kasi hindi ko alam ano sasabihin ko, paano ko i-comfort, nahihirapan ako. Kaya pagka ginawa ko yan, talagang dying from myself.
Kasi hindi ko gusto yon bumibisita sa ospital. So, pagka merong namumroblemang kapatid, walang pang-enroll, di ba? Ikaw may trabaho ka, may kakayahan ka. Anong pwede mong gawin? Kapag kang magulang mo pagod, ikaw nakaupo ka lang, nanonood ng mga palabas sa YouTube, ina at anak, nood ka ng nood niyan. Imbis na tulungan mo yung nanay mo, tulungan mo yung mga magulang mo, noon ay padama sa kanila, ay, marunong akong hugas ng plato. Marunong akong maglaba. Meron pa kayang youth na marunong maglaba ngayon? Marunong akong magluto. Ngayong araw na to, dahil kita ko talaga na pagod si ina, pagde-day open ko siya. Dahil mahal ko siya, papakita ko yung pag-ibig ng Panginoon na binabago ako sa pamamagitan ng mga kaya kong gawin. Walang kahit sino man sa atin dito na walang kayang gawin. Puno ka. Kahit nga puno namumunga Lahat tayo, meron tayong pwedeng gawin. Binigyan tayo ng abilidad ng Panginoon para gamitin at maipahayag ang pag-ibig niya sa pamamagitan natin. At uli, yan, ayaw natin niyang pag-usapan. Walang makikialam. Alam ko, kala nyo, nagjo-joke ako. Pero pare-pareho natin tong problema. And nun lang ang Faithful Sowers Fellowship. No? Nag-aaya kami, nag-invite kami ng mga sasama para lumago sila kung paano nila i-handle o ingatan yung treasure na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Wala pa yata kaming 20. Wala pa kaming 20 na umaten. Kasi issue to na nagkumuy-kurot sa puso pag ito ang pinag-uusapan natin. Kaya dito sa bagay ng mga paano gagamitin ang kayamanan o blessings na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung pinunto ni John kanina, kung may nangangailangan, pagkatapos dinedma mo, nasa ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, yung mga tanong na ganyan, ay tanong, nasa ng puso mo? Nandun ang yaman mo So kung magmamahal ka, doon mo ibibigay ang yaman mo. So ito yung tanong. Are you laying your life? Are you laying your life for your brothers and sisters? With your time, talents, and treasure. Si Swanee, my eldest daughter, which last week nag-preach siya. I'm really, para impressed sa klase ng ng buhay niya, how she lives her life with her time, talents, and treasure. Minsan, nakakainis na nga kasi feeling ko, sabi ko, anak, ano ka ba? Parang may sakit ka na yatang counselitis. Alam niyo yun? Lahat gustong counselan. No? Pagka kakain kami ng lunch, kasi gusto namin sabay-sabay kaming kakain ng lunch. Pagka napalabas na yan, Ate Swanee, yung yung tatay ko, sinapak ako uli ka, upo tayo. Tagal, no? Pray. Tapos sabihin ko, Rizal, tawagin mo na yung ate mo. May meeting pa lang 2:00. Mami, may kausap si ganyan Okay, di hantay kami. Kasi gusto namin sabay-sabay kumakain. Tapos, maya-maya, ay mami, tapos na. Di lakad ang Swanee, di ba? Alam niyo naman maglakad si Swanee, di ba? Lakad si Swanee. Ate, yung boyfriend ko, nag-break kami. Uli ka, upo tayo dito. Ganyan, no? Ganun na naman saan. Pagka, Rizal, ay mo na, mami, may kausap na naman. Iba na naman yung kausap. So, nako, kaya dapat, sabi ko nga sana, yung opisina namin, medyo malapit dito. Para maiksi lang yung nilalakaran niya. Diretso lang, doon sa opisina. Pero minsan, dito pa lang, paglabas niya, di sa pinto, doon. Tapos minsan, mapapababa pa dahil mag-CCR. Nako, so sa madaling salita, minsan, tapos na kaming kumain, siya wala pa. Sabi niya, mami, sorry, kasi si ganito, si ganyan. Yung ganong heart niya. And minsan, si Swanee may trabaho, di ba? Alam niyo yon, no? Minsan lalapit sa akin, mami, pautang ng 100. May trabaho ka! Kasi si Swanee kasi, kung ano lang kailangan niya for the week, yun lang yung wini-withdraw niya sa bangko. Kasi wala raw pang lunch. Si ganyang brother, ganun-ganun. Ha?
O sige, ampunin na lang natin. yung may ganun siyang, yung may ganun siyang heart. To always be there and to always, to always be there and to always to show love for the brother. And alam niyo naman, hindi ko nababanggitin yung kanyang mga talents na patuloy niyang ino-offer. Mga abilidad niya na kahit pagod na pagod po yun, galing na opisina, paghahandaan niya. I'm not saying this to lift her up. No, ipagyabang siya, though I'm really proud of her. I am so amazed on how God has transformed her heart to be the person that she is right now. And I'm so blessed for that. At ito ang na-discover ko, nabasa ko sa blog niya. Pwede niyong bisitahin sa Tumblr. Sabi niya, real love will naturally drive you to be selfless, thinking of the interest of others above your own. True love is doing the very thing that Jesus Christ, the greatest love of all, did on the cross of Calvary, laid down his life for the ones he loved. For the ones he loved. The acts of love is motivated by the gospel of love. The things that we do to show love should come from the things that God has showed us and has revealed to us through His love. Hindi natin yan kayang gawin apart from the understanding and embracing the kind of love na ibinigay sa atin ng Panginoon. And that is what you mean by loving others, not just in words, but in action and in truth. Sa katotohanan na hindi natin ginagawa ang ginagawa natin dahil lang gusto nating i-please ang sino man, o dahil napipilitan tayo, o dahil magagalit siya, o dahil magtatampo siya, kundi kaya natin minamahal ang kapwa natin dahil una tayong minahal ng Panginoon. Dahil una niyang pinahayag sa atin yun. Dahil una niyang ipinakita sa atin na ito ang klase ng pag-ibig na dapat inaalay nyo sa isa't isa. Hindi makasarili, hindi tungkol sa inyo, hindi tungkol sa iyong sarili o sa mga gusto natin, kundi tungkol sa ginawa ng Panginoon na nag-alay ng buhay niya para sa ating lahat. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Minsan, ang kapatiran natin, hindi na karapat-dapat sa isip natin. Ang anak natin, asawa natin, o magulang natin, hindi karapat-dapat dahil sinasaktan tayo. Pero ang Panginoon, minahal tayo, binigay ang lahat, dahil mahal niya tayo.